إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So now we continue our topic. Pagpapatuloy natin ang mga hadith hinggil sa chapter ng wudu. So another hadith. Wa an Uthman radhiyallahu ta'ala an anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam كان يخلل ليحتيه في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن Khuzaimah. So isinalaysa ni Uthman ang ikatlong kalipa dahil na kung saan ang kalipang ito'y namatay na martir. Insyaallah ang langit nakakaalam sapagkat siya inakyat sa kanyang tahanan at dito abang siya nagbabasa ng Quran, siya ay pinagtataga ng mga kaaway sa pananampalatayang Islam. Naway pagpalain at kaabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sinabi niya ni Uthman radhiyallahu anhu habang siya ay nagsasagawa ng wudu, no? While performing wudu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so ang kanyang mga daliri ay hinihagod niya sa kanyang balbas. See? Ito ay mula kay Tirmidhi, Ibn Khuzaimah na sinabi niya na ito ay autentibong hadith. So, nang magsagawa raw ng wudu, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinagod niya ang kanyang balbas. See? Sa hadith na ito, ayon kay Ibn Khuzaimah, na ito raw ay authentic ayon sa hadith. Ngunit ayon sa kanya, bagamat ang hadith na ito ay mahina, sinabi ni Ibn Khuzaimah na ito ay authentic sapagkat ang chain of narrator nito ay mahina ang nagsalaysay nito. Subalit ang kanyang isinalaysay, ito ay autentibo, no? Ang kanyang isinalaysay sapagkat nasusuportahan nito ng napakaraming autentibong hadith ang kanyang hadith na ito na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya kapag nagwuwudu ang kanyang balbas ay hinahagod niya sa kanyang mga daliri o pamamagitan ng kanyang mga daliri. Tandaan natin, in the science of hadith, sa siyensya ng hadith, kapag mayroon narrator o nagsasalaysay na mayroon itong minor defect, halimbawa, minor weakness mula sa kanya, no? So, ang hadith na ito ay masasabi natin ang kanyang mga isinasalaysay ay mga kaduda-duda sapagkat siya'y mahina. Lalo na kung siya ay sinungaling, no? Okay, halimbawa, ang nagsalaysay nito ay mayroon siyang masama o mahinang memorya o kaya siya ay sinungaling na Muslim. O kaya mayroon siyang mahinang memorya at nagsimula siyang mag-narrate ng mga hadith. Mula lang sa kanyang memorya, wala siyang binabasa, alam nating mahina ang kanyang memorya. Siya ay sinungaling na tao. So, sa ganito, maaari siyang magkamali. See? Maaari siyang magkamali sa kanyang sinasabi dahil mula ito sa memorya niya lamang na ininanarrate niya, gayong mahina ang kanyang memory, mayroon siyang bad memory at sinungaling ito. So sa ganito, ang kanyang hadith, ang kanyang report ay hindi tatanggapin ito bilang sahih, kundi ito ay magiging mahina. Gayunpaman, sa siyensa ng hadith, kapag ito ay sinuportahan naman na ang hadith na ito nakaduda-duda at sinasabing mahina ng mga malalakas ding hadith kaalintulad nito, exactly the same rulings sa salita ng hadith na ito at sinuportahan ito ng maraming hadith sa ganito, ang hadith na ito ay nagiging autentibo. So ganito itong sinabi ni Ibn Khuzaimah, bagamat ang hadith na ito ay mahina lamang, ngunit ito ay sinabi niya autentibo, ito ang dahilan. Ito ang dahilan. Nagiging malakas ang isang hadith na mahina kapag ito ay sinusuportahan na ng malalakas na hadith na nakakaparis o kahalintulad niya ang batas nito.
Yan ang unang benefits na magkaroon tayo ng kaalaman hinggil sa mahihinang hadith kung paano sila lumalakas. Another benefit sa hadith na ito, dito ay ibinigay ang patnubay mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung papaano niya huhugasan ang kanyang mukha. See? Kung papaano niya huhugasan ang kanyang mukha sa wudu na mayroon siyang balbas. Ito ang dalil, no? Ito ang dalil na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang balbas. So dito ipinakita niya ni Uthman na sinabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagwudu siya at pagkatapos nito ay hinahagod niya ang kanyang daliri sa kanyang mga balbas. Paano niyo gagawin ito? Hilamusin niyo muna ang inyong mukha ng 3 times, then hagurin ninyo ang inyong mga balbas sa pamamagitan ng basa ninyong palad. So alalahanin natin, bilang karagdagang kaalaman, ang balbas ay mayroon itong 2 uri. No doubt, 2 uri, makapal at hindi makapal. Ang hindi makapal o light bird na tinutukoy natin dito, hindi ito ang intensyon ng hadith na ito. No, sapagkat alam natin makapal ang balbas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito ang layunin ng hadith na ito na haplusin natin ang ating mga balbas pagkatapos natin hugasan ang mga mukha, kundi ang tinutukoy dito ay yaong makakapal na balbas. See? Kasi kapag naghugas tayo ng mukha at ang balbas natin ay napaka nipis, so sa paghuhugas lang ng mukha, ito ay nahuhugasan na. Hindi katulad ng makapal. So ang hadith na ito ay tinutumbok nito ang makakapal na balbas sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mayroong makapal na balbas. Sapagkat mayroong kasing posibilidad na ito ay hindi makarating sa atin ng wudu o ang tubig na ginagamit natin sa mukha sa ating mga baba. So kapag ang makapal ang balbas natin, maaring hindi siya makaabot sa ating baba, no, sa ating balat, sa ating baba, dahil sa kapal ng ating mga balbas. So dito ang paghaplos nito ay sa likod ng balbas mo. Ihahaplos ang iyong daliri papunta sa magmula ka sa ilalim ng chin mo o sa iyo magmula ka sa likuran ng balbas mo dito sa itaas ng baba sa taas ng baba mo at hagurin mo ang balbas mo ng pababa sa pamamagitan ng iyong daliri na gamit ang kanang kamay. See? Ngayon ang tanong mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ba ay obligado na hugasan natin ang balbas natin kapag makapal? Kapag tayo nagwuwudu pagkatapos hugasan ng ating mukha, ito ay rekomenda lamang. Na kapag ginawa mo ito ay tanda ng pagmamahal sa Prophet sallallahu alaihi wasallam at pagsunod sa kanya. At ikaw ay nagkakaroon ng gantimpala, ngunit kung hindi mo gagawin ay wala kang kasalanan sapagkat ito ay rekomenda lamang sapagkat ang baba ay hindi bahagi ito ng ating mukha. Na malinaw na pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang wudu ay huhugasan natin ang mukha ng makaikatlong beses. Sa hadith ding ito, nagpapakita, paalala sa ating mga kapatid sa pananampalataya na kung saan marami sa kanila ang nagpuputol ng balbas, nagpapakita ang hadith na ito na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mayroon siyang malagong balbas, ito ay obligado na patubuhin ito ng mga Muslim. No? Kung insyaallah, kung mayroon tayong pagkakataon, tatapikin natin ito. Kung gaano ka-obligado ang balbas na ito. No? So, hindi mo maaaring putulin lahat ang iyong balbas. Bagamat may dalil na sinasabi ng scholars natin, mayroong mga 10 sahaba na gumawa na putulin ng balbas, ngunit ang sukatan ito ay sinasakmal nila sa kanilang kamay kung saan na lumalabis ay pinuputol nila. Ngunit kailanman ay hindi nila ginawa na ito ay putulin nila ng maiksi pa rito. Sabi nila dito ay haram. Pero hindi lang ngayon ganun ang nangyayari. Mismo talaga sa kanilang baba ay wala na talagang balbas. Ito ay inahahit na ng lubusan. So dito, nakikita natin ay tanda na mayroong balbas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan ay tanda ito na wajib din na patubuhin natin. Makapal man ito o manipis. Another hadith. Wan Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uti bitulasai mudda faja'ala yadluku dira'aihi akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibn Guzaimah. So dito sinabi ni Abdullah bin Sa'id, 2/3 ng mud
ng tubig. Bisan 2/3 ng mud. No? Ibig sabihin ng mud. Yaong a full mud. Ang full mud, yaong about to 600 grams, no? Approximately ito ay 600 grams o gramo ang quantity nito, no? Na ginagamit sa ablution ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito isang mud. Ngunit ang natukoy lamang sa hadith ay 2/3 lamang. 2/3 na mud ng tubig na dinala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, dinala ito sa kanya sa kanyang pag-aablusyon. At ito ay hinahaplusan niya ang kanyang mga kamay, no? Nahaplusan niya ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pulso at ng siko. Ito ay mula kay Ahmad ibn Ghuzaimah na sinabi niya ay otentibo. See? So makikita mo rito sa hadith na ito, ang mud, gaya ng sabi natin, ito ay approximately 600 grams. Kung titignan natin ito, isa itong parang handful, malalaki ang kamay ng mga Arabo, no? Ito ay one handful ang isang mud. Ngunit ang dinala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay 2/3 lamang na mud. No, sa isang hadith mula kay Safina na linikom ni Sahih hadith ng Muslim radhiyallahu isang pulmud, no? Isang pulhan ang ibinigay Prophet sallallahu alaihi wasallam at ito ay approximately 600 gramo, no? Ngunit katotohanan, no maximum limit ang tubig na dapat nating gamitin, no? Anumang amount ng tubig ito. Basta't ang mahalaga sa ating pag-ablusyon o paggugusul ay iwasan natin ang pag-aaksaya, no? Iwasan natin ang pag-aaksaya sapagkat ang hadith ay nagpapakita na kung saan ay hindi nag-aaksaya ng tubig ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even na sa panahon natin maraming tubig, ito ay sunna. So alalahanin natin, ang pagwuwudu ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. See? So kapag tayo ay nagwuwudu ay sumasamba tayo sa Kanya. Kapag tayo ay nag-aaksaya, anumang uri ng pag-aasaya ay hindi ito kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na sabihin natin maraming tubig, kung tayo ay nagwuwudu ay pagsamba. Kung tayo mag-aaksaya, ang pagwuwudu nating ito ay, ang pagsambang ito ay nagkakaroon tayo ng gawaing pagkakamali at hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang pagsambay, hindi mo dapat gagawin na mag-aksaya ka ng tubig kahit sinasahod mo pa ang iyong kamay sa mga poso. Ugalihin natin na huwag tayong mag-aksaya. Anuman ang lahat ng pag-aasaya sa ating relihiyon, spiritual man o ano pa mang bagay, ito ay hindi ipinatagubilin sa atin at ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. No? Even na sabihin natin ang lahat ng kayamanan mo ay ibigay mo para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit kung wala nang kakainin ang iyong pamilya, ito ay haram. Mas mayroong karapatan ang iyong pamilya kaysa ipamigay mo sa ibang tao ang kayamanang ito kaysa sa iyong pamilya, higit silang may karapatan. Ngunit kung ubusin mo man ang iyong kayamanan, ngunit mapapagtiyakan mo sa iyong sarili na kaya mo pa rin silang tustusan tulad ni Abu Bakr, tapos niyang inubos ang lahat ng kayamanan para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinabayaan ang kanyang pamilya, well, ito ay walang masama. Ang masama lamang ay inubos mo at ang iyong pamilya ay hindi mo na kayang buhayin. At saka mo sasabihin, divorce na siya dahil hindi mo siya mabuhay, ito ay haram sapagkat mayroon silang higit na karapatan ang iyong pamilya kaysa ipamigay ito sa ibang tao at ito ay allowable sa Islam na unahin natin ang ating mga pamilya at maraming hadith na kahalin tulad nito na nagpapakita na mas mahalagang unahin natin ang ating mga pamilya kaysa sa ibang mga kamusliman. No doubt. So dito, makikita mo ang sukat ng tubig na ginamit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakakonti. 2/3 ng mud. Sa isang hadith, 1 mud. See, isang salok ng kamay, isang buong salok ng kamay, 2 kamay na pagsasamahin mo, then sasawak mo ng ang tubig, ang mga palad mo ito sa kamay, kung anong nakulong doon sa palad mo, yun lang ang pinanguhudo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gaano sila katipid? Allahu Akbar. See? Dahil ito ay pagsamba, talagang ginagampanan nila ang hindi sila mag-aksaya. Dahil alam nila ang pag-aaksaya ay hindi ito kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So at ito ay sunnah, ang hindi tayo nag-aaksaya. Anumang bagay, hindi tayo nagmamalabis. Maging sa ating relihiyon, ang sobrang panatiko, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay masasawi. Sobrang panatiko. Sobrang panatiko. Pag-aaksaya din ito sa ating pananampalataya. Lahat ng pag-aaksaya. Can you imagine? Ang mga hindi Muslim ay makikita mo kung ano-anong kanilang mga inimbentong pagsamba na magpapalapit kuno sa kanilang Panginoon. Makikita mo ang kanilang kapanatikuhan. Ngunit ang ginagawa nilang ito ay kahalintulad ng pag-aaksaya. Nagmamalabis sila sa pagsamba. No? Walang pinagkaiba ang pag-aaksaya at pagmamalabis na ito. So ito'y hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi dapat natin ginagawa ang pag-aaksaya sa ating relihiyon, maging espiritual, maging sa ating pang-physical, maging sa ating kayamanan. Ang lahat ay bawal, maging sa ating tubig na ginagamit sa pangwudu at panggusul, ay hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa ng pag-aaksaya. Sa hadith na ito, makikita mo bilang benepisyo ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano nila inanarate ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Ipinakita natin kung paano nila isinasalaysay tulad ni Uthman sa kanyang aksyon pa niya ipinapakita ang nakikita o tinuturo sa kanila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So hindi lamang sa aksyon, no? Hindi lamang sa aksyon nagiging precise at accurate ang kanilang pagtuturo. Hindi lamang sa ganitong sitwasyon nagiging precise at accurate, kundi mismo pati sa sukat ng tubig o describe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng binibigay ng tubig, dinidescribe nila kung gaano karami ang ginagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagwudu. Allahu Akbar. Tignan mo ang mga companions ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga sahaba. Wala silang tinatago, ultimo ang sukat ng tubig, talagang itinuturo nila sa mga tao kung gaano karami ang ginagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine? Na-i-estimate nila ang ginagamit na tubig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa hadith na ito bilang benepisyo ay ipinapakita sa hadith na ito kung paano nila pinaglilingkuran ng imam. So kung makikita mo rito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dinalan siya ng tubig kung saan 2/3 ng mud, no? Dinala ito sa kanya at upang siya ay magsagawa ng ablusyon. See? So dito nagsagawa ng ablusyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Saan magmula ang tubig? Ibinigay sa kanya. Isinerb ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang imam noon. So sa atin ngayon, sa hadith na ito ay nagpapakita na dapat din natin tulungan at pagserbisyo ng ating mga imam sapagkat sila ay lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao upang sa ganun ay pangaral ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay patuloy na masamba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Panginoong Allah, patuloy na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa paraan na gusto niya na itinuro niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, tulungan natin ang ating mga imam, mga kapatid na sa ating kapatid sa pananampalataya, ganun din ang ating mga amir, ang mga teacher, ang mga mudarrisun, mualim, mga ustad, no? Respatuhin at tulungan natin sila sapagkat sila ang lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maipagpatuloy na maisalba ang aral ng Islam. Sa hadith na ito, ipinapakita na sa Islam ang pag-aaksaya ay hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat makikita mo, konting tubig lang ang binibigay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tanda na hindi sila nag-aaksaya. See? So, iwasan natin ang pag-aaksaya sa ating pananampalataya. Sa hadith na ito, another benepisyo ay pinapakita ng sugo na inaplusan niya ang kanyang kamay, no? Inaplusan niya ang kanyang mga kamay mula pulso hanggang siko. See? So dito anila, ang paghaplos ng ating mga balat sa ating pagwudu ay wajib. Wajib anila ang paghaplos. Dapat hinahaplosan mo, minuwuduhan mo. Hindi mo sinasahod. Halimbawa, tumutulong po, so sinasahod mo lang. Hindi mo sila pinahaplosan. Anila, no. Ang paghaplos ay wajib dahil ipinakita sa hadith na ito na hinahaplosan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula siko. Mula wrist o pulso hanggang siko. No? Pero ayon sa ating majority scholar at ito ang correct na opinion, kahit na hisahod mo lamang sa tumutulong gripo o poso, basta't nabasa ang buong bahagi na dapat basahin sa pagwudu, ito ay tanggap. See, at ito ang mas correct na opinion. Dito sa hadith na ito, ipinakita na ang paghuhugas ng kamay
ay mula sa kanyang pulso up to the elbow. Okay? Lalo na sinabi nila na especially kung ito ay naghugas na sila ng kanilang kamay, yaong sinasabing recommenda na nahugasan nila, sa ganito ay huhugasan na lamang nila hanggang pulso, hanggang siko. Ibig sabihin, halimbawa, hinugasan mo ang iyong kamay hanggang pulso. Then pagkatapos maghugas ng mukha, babalik ka sa kamay. So kung saan mo hinugasan ng kamay mo hanggang pulso, doon ka mag-start hanggang siko. Anila. See? Okay. But the correct opinion, no, magmula sa kamay, sa dulo ng daliri, no, at hanggang siko, sapagkat ito ay mismo na binanggit sa banal na Quran. Nahugasan ninyo ang inyong kamay hanggang siko. So kapag sinabi natin kamay, alam natin mula ito sa daliri, no? Ang iba sinasabi nila mula sa daliri hanggang pulso, at ang iba mula sa dulo ng daliri hanggang siko. See? So, ibig sabihin kung ito man ang daliri, mula sa dulo ng daliri at pulso, ibig sabihin, ito ang kamay, ngunit sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala hanggang siko, so ibig sabihin kung sinasabi mong ito ay dulo ng daliri hanggang pulso, so gagawin mo hanggang siko. So, ang unang ginawa mo ay rekomenda lamang kung hugasan mo ang iyong kamay. Hindi ito pillars. Ang pillars ay mula daliri hanggang siko. So kapag ginugasan mong yung kamay sa pagsisimula ng wudu, sa daliri hanggang pulso, at pagdating mo sa kamay, ulitin mo hanggang dulo ng daliri muli sa mga singit ng daliri hanggang sa siko. Ito ang pillars. Kapag ginawa mo, anila, na nabanggit daw, kuno, dito sa hadith na ito na kung saan binigyan naman ng open parenthesis at close parenthesis na sinasabi na ganitong hinaplusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay contradiction sa banal na Quran. Sapagkat malinaw sa banal na Quran at sa Sharia ng Islam, ang kamay ay mula dulo ng daliri at hanggang siko na sinabi na Subhanahu wa Ta'ala ang ating huhugasan. Gaya ng sabi natin, sinasabi lang ang kamay mula dulo ng daliri hanggang pulso. Okay, subalit sinabi na Subhanahu wa Ta'ala, hugasin nyo ang inyong kamay. Kung sabihin natin kamay, dulo ng daliri at pulso, hanggang siko. Ibig sabihin, hanggang siko at dulo ng daliri natin huhugasan ang ating kamay, at ito pa lang ang pillars. So, ibig sabihin, anila, ito ay mahina at kinontra niya ang banal na Quran, na kung saan naman ay binigay lamang na open at close parenthesis. Sapagkat marami din namang gumagawa nito, no? Na kung saan kapag sila'y nagwudu, huhugasan nila ang kanilang kamay hanggang pulso, then pagkatapos bibig, ilong, mukha, pagkatapos pupunta sila sa kamay, kung saan hindi nila hugasan ang kanilang mga kamay, magsisimula sila doon sa pulso, na kung saan sila natapos, hanggang siko. So itong linagay na paliwanag, anong benefits kung bakit naririto siya? Anong benefits? Upang sa ganun, nasabihin ng hadith na ito, kaya binigyan nila itong parenthesis na kung saan, hindi naman ito kasama sa hadith, no, na tinutumbok dito, kung saan nakalagay lamang dito ay forearms, no? So dito sinabi nila, ang nakalagay dito, forearms, sinasabi nila, ito ay nasa pagitan lamang ng puso at elbow. So dito inilagay nila ito upang sa ganun ay ipakita nila na hindi tama ang ganito. Ang sinasabi ditong forearms ay mula dulo ng daliri at saka sa ating siko. See? Mula sa dulo ng daliri at sa ating siko. Yan ang most correct na opinion sa anila, sapagkat hindi mo mababangga. Dito, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Okay? So hanggang sa muli mga kapatid ko sa pananampalataya, ipagpapatuloy natin ang hadith na ito, no? Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.